Magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber no mga friend. Ang daming ang gulo ng maghapon ko ngayon sa kakapanood nitong Pogo, kung ano sa kila Alice Go, ganun no. Ay nako Lord. Ang daming nagfile ng kandidasi. Pagka senador sa mga party list, anak ng puto. Ano ba? Hanggang natin magbigay tayo reaction dito mga pre, no? Huling araw na po ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Kilalanin natin kung sino-sino pa ang nadagdag at mga naghain ng kanilang kandidatura sa sentro ng balita ni Ben Manalo live. Angelique, patuloy ang pagdating ng mga nais kumandidato sa pagkasenador at party list organization na naghahangad ng posisyon sa Kongreso ngayong ika-8 at huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance para sa May 2025 national and local elections. Angelique, ngayon nga ay naghahatid ng kanyang speech introduction si dating Senador Kiko Pangilinan, nakakatapos lamang na maghain ng kanyang COC para sa pagkasenador at sinasagutin niya ang ilang tanong o mga katanungan mula sa miyembro ng media. Buena mano, ngayong ika-8 at huling araw, COC at CONA filing ang tumatakbong independent candidate sa pagkasenador na si Peter Advincula o mas kilala sa tawag na si alias Bicoy. Sakaling manalo, ito, saring to, ewan ko mga to, no? Alam niyo mga friend, no? Ano kaya itong mga to, napaglilipasan ng gutom, nananaginip ng gising? 12 lang ang kukunin na mananalo ng senador, di ba? May yata, kulang-kulang na yata, 1,000 nagpapile dito Tuloy mo. Tututukan niya ang pagsasaayos ng correctional system sa Pilipinas. Nais mong tutukan at ayusin at magkaroon ng isang unification sa correction system ng ating bansa. Pagsugpo naman sa korupsyon at pagpapalakas pa ng mga serbisyong Ito pa isa, mga never heard talaga no? Ngangalaga sa mga OFW ang itutulak ng ex-OFW na si Jovelyn Aceron sakaling mahalal sa Senado. I choose the platforms for ating WPS and anti-corruption and welfare and protection of the OFWs. Iginiit naman ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na wala nang atrasan ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador sa darating na halalan. First of all, dahil po sa aking magnanais na makapaglingkod sa mga... Puro maglingkod. Basta tayo mga kabunyog, mga camping, Basta nakapanig kay Duterte, huwag nyo na hong iboto. Share nyo to. Dahil pag ibinoto nyo itong mga alipores ni Duterte, para nyo na rin ibinoto si Duterte, hindi ba? Magaya ito si Marcoleta, si Marcoleta, o tuloy. Sa mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC, kagaya ng ginagawa ko sa araw nito. At I do not want... Si Chavit Singson din, tumakbo rin senador. Apa isa? Gringo Hunasan, tumakbo rin senador. Yung Kirubin, oo. Yung sundalo, oo. Tumakbo rin yun. Dami nila tumakbo. Tuloy. I want to fight two battles at the same time. Pagbibigay naman ng pantay na karapatan at hanap buhay para sa mga person with disabilities o PWD ang nais bigyang pansin ni Joseph Delgado kung mauupo sa Senado. Gusto ko pong gampanan ng advokasya para sa mga may kapansanan. Trabaho, buhayan at karapatan para sa mga taong may kapansanan. Lumuwas pa ng Maynila mula sa Naga City si Romulo San Ramon para lumuwas pa galing sa Naga City para magkain daw. Alam nyo mga friend,
Mukhang mas madaling maging senador kaysa maging isang kongresista. Di ba? O other way around, tumakbo sa lokal. Maging barangay kagawad o ano. Mas madaling maging senador? Oo. Ewan. Maghain ng COC sa pagkasenadora. Sakaling manalo, isusulong niya ang mga programa na magpapalakas sa education system ng Pilipinas. Talaga po sa akin na matutukan yung education. Kahit meron na po tayong mga government colleges, state colleges, alam ko po na marami pa ding hindi. Bayaman yan. This group na nagsumite ng kanilang kona ang Kababaihan Party List, Serbisyo sa Bayan Party List at United Frontliners Party List, Tulungan Tayo Party List, Action Dapat Party List, Murang Kuryente Party List. Angelique, sa kakapasok lamang na balita ay Puta, dami party list yung puta. Kalat na baka pwede tayong mag-ano ng party list Bobotante party list. Baka maraming boboto, maraming bobotante, malay mo, manalo yung bobotante party list, di ba? Matuloy. Kinumpirma na ng COMELEC na naghahain na ng kanyang COC sa pagkasenadora si KOJC Leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa ilalim yan. Yun na mabigat, si Kibulog. Isit. Ng Peace and to Workers Party at inaalam pa natin kung paano ang naging proseso ng kanyang paghahain ng kandidatura. Angelique, may ugong-ugong din na magtatakbo o maghahain ng kanyang COC naman sa pagkasenador ang TV host na si Willie Revillame. Angelique, sa ngayon ay patuloy ang pagtanggap ng COMELEC ng mga naghahain ng kandidatura at bukas ang Tent City hanggang alas 5 ng hapon. At ito, Angelique. Ito, kala ko hindi tutuloy ito mga friend Si Boom Tarat-Tarat, tumuloy din pala, no? Ito siya. Yan, 2 minutes introduction. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako, sigurado nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-peray muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero, may mas malaking hangarin, at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro maganda mga tanong na lang, para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanina manggaling? Tagalog na lang para mas maintindihan natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Over here, sir. Pumili na lang. Huwag ganun, sir. Sir, Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Eto, pakinggan niyo yung sagot niya. Pero alam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So, panalo na siya. 17 million saka 8 million, di 25 million na. Panalo na siya. Oo, di ba? Followers pa lang sa Facebook at saka sa di ba? O, tuloy mo. So, pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So, you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang
halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako ba'y babalik like the Senator Tito Soto na may Itbulaga pa din. Yun lang. Tama na yan. Binanggit pa si Tito Soto. Oy, bumtarat-tarat, si Tito Soto, hindi siya parating nasa Itbulaga dahil tumatakbo ang Itbulaga maski wala si Tito Soto. Di ba? Kasi merong Big Soto, may Joey De Leon, at marami pang iba. Ikaw, pag nawala ka sa show mo, wala na. Dahil ikaw lang halos mag-isa. Di ba? Binanggit pa si Tito Soto, no? Parang ginagaya niya raw si Tito Soto. Maski na nag-senador na, may Itbulaga pa rin. Tito Soto, pag walang sa Senado, saka lang siya, papasyal-pasyal lang siya doon sa Itbulaga, Di ba? Wala talaga to. Pero mananalo to, mga boss. Oo. Sinabi na niya, 17 million daw, at saka 8 million, di 25 million, ano? Pero alam nyo, no? Yan, sabi ko, mas madaling maging senador kaysa kongresista. Pag pinatakbo mo to ng kongresista, baka hindi manalo to, Diba? Sa distrito. Pero sa Senado, Senado, tambakan na talaga. Diyos ko, ano kaya mangyayari, Panginoon? Maawa ka. Si mga friend, si COA Commissioner Heidi Mendoza, nag-file din ho yata ng candidacy pagka senador, independent candidate din yata siya. Yun ho ang natin, isang tulungan natin, Toto Kausing, yan. Oo. Mario Joseph, nakakapang ang hina. Imagine nyo mga friend, ano magiging itsura ng Senado? Si Kimo, no? Si Willie Villame, si Ipe, yan pa, si Pacquiao, maski pa paano Pacquiao yan, di ba? Si Pacquiao, Lito Lapid, 5 na, no? Nadadagdag sila dyan. Di 7 na lang hinahanap natin, no? Diyos ko. Tulpo, yung 2 tulpo. Malamang sa alamang din yan. Di 7 na. 5 na lang ang pinaglalabanan halos. Kibulog! Kibulog. Matibay si Kibulog. Eto. Senado. Itong kondisyon ni Kibulog, pang presidente sana ito, Ito. Kondisyon ni Kibuloy kapag siya ang naging presidente ng bansang Pilipinas. Opo. Matalino to si Kibulog nito. Tuloy mo, Kibulog. Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Okay. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Wow naman! Wow! Di 2 na yung gago. Ang bobo talaga itong animal na to. Paano naging to? Isa lang daw kondisyon niya. Tapos alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Di 2 na. Gago talaga ikaw. Ano pa? Kondisyon mo? Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Di 3 na. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Lahat ng budget daw ibigay sa kanya, sa kamay niya. Swapang talaga ito. Ayun ito, tuloy. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lagay sa kamay ko. Ano ka nasisira, ulo? Years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Wow! Wow naman! Wow! Wow! Walang magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na Ikaw lang. magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakita natin ngayon. Gusto kayong tumulong sa akin? Walang magnanakaw na katulad ko na muntik pa nadulas ang gago. Tuloy mo. You must be super honest when it comes to pera. Wow naman! Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang Korean. Maraming may bansang kaharian si gago Meron siyang sarili niyang kingdom nation Ay nako. Si appointed son to.
Yung babae naman, the chosen one. Isipin mo kung lulusot itong mga to. Puta ang klase yung Senado. May kakusa sa akin din subansang karyan ng mga ulupong dyan, pero financial, tanungin ninyo yung buong kingdom citizen. May kingdom citizen pa ang gago. Kaya kung minsan mga boss, di ba? Tama si BP Leni talaga. Tama si Jokno. Shell Jokno. Tama rin si Laila de Lima na hindi na sila nag-ano sa pagiging sa Senado, na maging senador din na. Mantakin mo, laking kahihiyan yan. Talunin ka ni Ibong Tarat-Tarat saka ni Ipe. Ha? At baka ito si Kibulog na ito, lumusot pa ito eh. Oo. Diba? Sus Mario Joseph. Tagilig. Lord. Ay, Panginoon. Anyway, hindi pa naman sigurado yung mga nananaginip ng gising na yan kung ewan ko, kung sasalain pa ng Comelec yan. Pero dapat sana, bago mag-file ng ng candidacy, may nag-i-interview na. Kung hindi yung putik yan. Dapat talaga baguhin ng bago ka makatakbo, dapat talaga nakapag-aral. Oo, maski pa paano para di ka kahiya-hiya, no? Pero ang nananalo yung mga matulungin sa social media, ha? Kukunan, pagdating ng nandoon yung mukha nila, tutulong sila sa nabagyo, ganun po. Peke ho yan. Basta itong 2025 election na to, dito magkakaalaman kung marami pa rin tanga, no? Pero sa nakikita ko, mukhang talagang marami pa eh. Oo. Duterte. Iba rin no? Ganon din ang Davao, no? Pero baka mahirapan na, sana, ha? Kasi iba na ho ang Davao ngayon, maski pa paano, ha? Kasi parang hindi na yata hawak ng Duterte ang mga kapulisan dun, eh. Diba? Nandiyan yata sila General Malbil, si Torre, diba? Nakita naman nung pinasok yung kampo ni Kibulog, no? Maaring magbago yung sa Davao, no? Nugrales yung kalaban, eh, no? Oo. Tsaka ang naglalaban nga, isang si Digong na, matanda, no? Wala na. Uugod-ugod na, no? Makikita natin kung marami ring tanga sa Davao, no? Yun lang ho yan. Tara na. Magkulab na tayo. Ito, kung laki mo kanina, parang mag-resign na naman daw, aatras daw sa pagiging mayor, tatakbo senador, inaantay naman doon sa nadarating, si Duterte. Ano ba yan? Putik yan, no? Ewan. Kalat ni Baya, shout out. S. Makise, shout out, ha? Good evening po, Sir Rox. And to everyone, good evening, S. Makise. Kalat ni ulit, diretso sa Inidoro, sa Senado, 2025 pala, sabi ni Kalat ni. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a pleasant day ahead. Ingat ka palagi. Shout out, Akira, sabi ni Kalat ni, where na you? Lebrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Putik talaga itong mga Dutertaning. Parang wala lang sa kanila. Tignan natin pag nariyan ng ICC. Arrest warrant. Kung hindi mangatog ang mga tumbong ninyo. Yun nga. Tignan natin. Si Bato meron na eh. Ayaw niyang intindihin yung tumatawag sa kanyang ICC. Pero yun nga, sabi ni Atty. Conti, baka mawaran to pares na si Bato. Rolando Cruz, shout out. Makunat pa sa gulong ng traktor ang mga muka ng mga DDS na yan. Totoo yan, Rolando Cruz. Welcome to the club. Kalat ni, good evening, Kasani. Wala nang patumpik-tumpik, basukahin mo sila, Kasani. Ala, birahin mo na. God bless your family. God bless, Kalat ni. Susan de la Cruz, shout out, ha. Good evening, Karox. Sana maging wise naman ang mga Filipino voters. Tanggapin nila kung may magbigay sa kanila, pero sa balota, iboto nila ang tama. Totoo yan. Marami namang nagsasabi, ultimo mga tauhan ni Digong, na ang Davao takot sa Duterte.
nung araw. Baka iba na usapan ngayon, di ba mga boss? Na, di ba? Let us pray for Davao. Sabi nga nung kalaban ni Duterte na at least ngayon may choice ang Pilipino, ang taga Davao. Kung gusto nila ng pagbabago. Rolando Cruz ulit ito. Kasi kasiraan sa hanay ng PNP yan para palabasin sa mamayan, meron silang ginagawa tulad ni Remulla. Diba? Milagros Laksamana, shout out. Manhid na po mula face hanggang paa. Wala silang pakiramdam at kahihiyan. Deadma sa mga nagawa nila. Mas focus sila sa family tree na may bukal na pera. Kesi Hoda ba yung mga tao wala silang paki. Totoo yan, Milagros. Raul Balyanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Greetings Kuya, God bless and start a week. Ganon din sa inyong may bahay. Good health is wealth. Salamat Raul. Ikaw din. Raul Balyanada ulit. Digong nyo, masdan ang ginawa mo. Hayop ka. Siraulong si Kibulok. Magsisenador pa. Pamilya parang negosyo na ang politika. Marami namang naging tanga. Totoo yan. Dapat Raul magtayo tayo party list. Bubutante party list. Raul Balyanada ulit ito. Puro mga salita nila, puro para sa mahihirap. Sa totoo lang mga boss, yung mga politiko natin, kalahati lang ng kayamanan yan. Yung salin, kalahati ng mga ninakaw niyan, bigay sa mga mahirap. Walang mahirap na Pilipino. Lalo yung sa Duterte, bilyon-bilyon. Pulong Duterte, 51 billion, 3 taon. Iba pa kay Sara, iba pa kay Digong, iba pa kay Baste. Sa Duterte lang, talagang windang na si Juan de la Cruz. Diba? Raul Balyanada ulit. May kakilala nga ako, kamag-anak pa, ang ibang mga may pinag-aralan at may alam kung namang matino. Pero nung maniwala kay Digong nyo, na iba na ang pananaw at parang mga walang isip, ika nga, naging tanga. Totoo yan, Raul, marami yan. Ito. Treg Perenek Miranda. Welcome to the club, Treg. Good evening, Sir Rox. Ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga yan, pamilya Duterte at yung alipores nila. Sa kakapalan ng mukha, pati itong si Kibali, wow ha, tatakbo daw na senador. At ito namang si Alice Goo daw ay at itong si Alice Goo daw na ito, tatakbo daw ulit. Hindi na tatakbo, Treg. Ay nako, disqualified na nga yan dahil di nga Pinoy kundi Chinoy. Kapal ng muka, kakasuka talaga. Ito yan, Treg. Salvador Centeno, welcome to the club. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, pag marami kang pera, walang takot sa katawan. Ang mga ganyang tao pumapatay nga ng tao, di ba? Sa Diyos nga walang takot. God bless us, Kuya. Totoo yan, Erlinda. Federico Mandak, shout out. Nag-file si Digong ng COC for mayor ng Davao at si Baste at busy nga si Baste. Pati si Pulong ay congressman sa dating distrito. Naniniguro lang sila na sila pa rin ang hari sa Davao. Ayan, makikita natin. Doon sa isang interview niya, paulit-ulit na sinasabi niya na yung mga pulis ay sagot niya kung ano man gagawin nila may kasama pang PI na mura. At galit na galit bakit daw ginagawan sila ni Garma ng chismis na magkalaguyo tapos mura na naman ng PI. Kaya talaga siguro malakas ang loob ng mga pulis dahil sa panindigan ni Digong, nasagot ko ang mga pulis sabay PI. Ayan, ngayon nawala siya sa pwesto, kanya-kanya nang nagpupulasan yung mga sangkot sa krimen at irregularities. Totoo.
Marami pa yan pagka hinuli ng ano yan. Ako mga pre, no, hindi ako niniwalang walang mangyayari dyan. Kasi po, International Criminal Court yan. Sa tagal na ng investigasyon na yan, ilang taon na yan. Nandyan na nga, nandyan at malapit na. Tapos, tsak na yung mangyayari dyan. At sa kutob ko, tsak na ibibigay ni Marcos yan. Masyadong talaga. Bukod sa istorbo, talagang threat sa gobyerno niya, talagang binaboy siya Ba? Ewan ko na lang Merlinda Estrella, shout out. Welcome to the club, Merlinda. Hindi rin po kasi natin masisisi ang kapulisan natin sa ganyang pangyayari dahil sila mismo alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila makikipag-isa. Totoo. Natural lang na matakot sila para sa buhay nila. Kaya ngayon, na iba na ang Pangulo natin, dapat lang na magsalita na sila. Totoo yan, Merlinda. At pag nakakuha na ng ICC yan, lalong maraming baho pang lalabas dyan. Tingnan mo. Rodelia Alpilor, shout out sir. Hello po sir Rox. Ay naku po sir. Naginip sila ng dilat ang mata. Animoy inosente sila. Nakalimutan nila na iba na ang gobyerno natin. Inaalala nila nakaraan nilang kasamaan na ginawa nila nung panahon ni Duterte Ning. Pati yung Garma na yan, grabe ginawa nila lalo na sa 3 Chinese at Barayuga. Kawawang tao na yan. At naway Lord, dapat na silang kadusin. Sobra talaga ginawa nila. Salamat Sir Rox. Ingat. God bless po. God bless Rodelia. Antonio Escobar, shout out. Bakit ba inaabot hanggang madaling araw ang hearing ng Quadcom? Kasi yung mga opisyal na nagtatanong, pa-English pa, pakitang matatalino sila. At kung mga resource speaker naman na nangangatog sumagot, ay nagpipilit ding sumagot ng English Carabao na masakit sa taingang pakinggan. Yang si Pacundo, ang tigas ng punto, pa-English palagi. Di ba si Luis Nograles, mahusay mag-English. Sila Fernandez, Akop, madalas nabubulol din sa English, kaya natatagalan sumagot yung tinatanong Dahil nag-iisip muna ng sagot na English din. Suma total, tumatagal ang usapan. Kung Tagalog na lang ba ang usapan nilang lahat, di mabilis ang diskusyon, di ba? Sinabi mo pa, Antonio. Merlinda ulit, Kaya nga po bigla niyang tinaasan ang sweldo ng kapulisan noon, di ba? Nakikita natin ang kasagutan ngayon. Ginamit niya sila para sa kanyang, siyempre, bilang tumaas ang sweldo, mga allowance at kung ano-ano pang benepisyo kasabay ng tumataas din ang ranggo nila, di ba? Totoo yan, Merlinda. At may sweldo pa sa kada papatay nila. Puta, tibay. Yet Gibara, shout out. Pag dumating, magkakasakit yan at siguro may kunwari ulyanin na. Di ba? Yun, pag dumating ICC kamo, hindi lulusot yun. Johnny Be Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Yan nga ang hirap dito sa Comelec. Kahit na walang pinag-aralan ay may bad records, pinapayagan pa rin nilang tumakbo. Kaya hindi tayo masyadong umaasenso dahil sa mga nakaupo ay mga magnanakaw at mga mangmang. Totoo yan, Johnny Be Good. Yan, madadagdagan na naman. Madadagdagan na naman. Ay, naku, Panginoon. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Hayop sa dilang hayop si Duterte. Nakuha niya kasi ang kiliti ng mga Pilipino sa pagpamura-mura at kunwa ay matapang, kagaya ni Kimo na pinoportray niya sa mga pelikula niya, pero sa totoong buhay ay lawa naman at puro yabang lang. Sana nga po ay matuto na ang mga bubutante, mga Pilipino, na piliin ang mga karapat-dapat iluklok sa pwesto at wag yung mga kilala lang pero wala namang magagawa para sa bayan. Totoo yan, David. Andiyan na si Tumtarat-tarat, kala mo, Bigyan ng jacket yan. Joel Molina, shout out. Marcos Duterte, dapat sapat sila.
Marcos Duterte, di na sapat sila di na dapat sila pinagkakatiwalaan, humawak na sa gobyerno. Lahat yan, pinaglalaruan ang mamayang Pilipino. Totoo. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out ha. Eman Scalona, nak, shout out. Grabe tao mo, sir. Totoo. Sa comment ko kay Betlog, at least kahit paano, nalimutan mo ang ibang mga ganap at konsumisyon mo sa buhay kahit pansamantala lang, Sero. sa dami ng may bukbok at palyado na utak sa bayan natin, paminsan-minsan ulayan natin ng konti pong saya ang maganap po natin sa buhay, Sero. Shout out sa iyo, Sister Grace. Yan na naman yung animal na yan. Sa dami na nga ng mga naggalang, nagluluwagan ng mga palyadong utak, may masmasan ka na sana, sister, at makapag-isip ka na ng tamang desisyon sa maganap mo sa iyong pamilya. Kahit anong daming pera mo, sister, di kayang hilumin ng bundok ng pera if it's too late na yung pagsisisi. Totoo yan, friend. Bukas, maaga ako, may vlog ako dyan sa Dibonyo yan. Kasi di mo na pwedeng ibalik pa kung huli na ang lahat at maisipan mong dapat ginawa mo na sana yung tama. Minsan, Sister Grace, di palaging dami ng pera ang pwede lang makapagpasaya sa isang tao. Totoo yan. Peace of mind is on top of it all, sister. Kaya sana lang gawin mo yung tama para sa Diyos at sa mga kapatid mong matagal mo nang pinahihirapan ang kalooban dahil sa maling bulong na pinakikinggan mo. Totoo yan. Hindi lahat ng bagay ay may katapat na pera. Give love and share what is due for them. May peace be with you, sister. Minsan, yung pera ang nagiging sanhi din ng pagluwag ng tornilyo ng ibang tao. Totoo yan. Example, si Kibulok, si Butanding, at napakarami pang iba. Pero tingnan mo, nasaan si Kibulok ngayon? Si Butanding, dinadaga ng dibdib sa nervyos at takot. Walang peace of mind ng mga yawa. Walang tulog na mahimbing. Ganon din si Ingkong at mga idinamay niya sa kanyang kabuktutan. Di na ako magtataka kung isang araw lahat andyan sa kalye, pag-alagala, nakasuot ng bahag, may kalembang ng lata sa ulo, sumisigaw ng darna. Totoo yan, Tia Delica. Merly Nar. Welcome to the club, Merly Nar. Iba kasi dito sa ating country. May mga batas, ngunit halos magtaka ka kung bakit nakalusot yung mga mayayaman na alleged criminals. It's because the law has being humanized by those responsible person of the agencies. Totoo yan, Merly. Treg Perenik Miranda. Ito naman. Ibang klase din naman itong si BBM. Na-acquit sa kasong plunders and relay. Halatado na dahil sa naging kakampi niya ito. Ngayon, siyempre naman, at isa sa dahilan, yung edad niya. Totoo yan, Treg. Shirley J. Sir, shout out Sige lang, tumakbo lang sila lahat, Karox. Pag nanalo yan, mga yan, talagang napakatanga na ng mga tao dyan sa Pilipinas. Totoo yan, Mga hindi na nag-iisip ng tama, nakaka-stress at nakaka-nervyos din naman kahit hindi ako nakatira dyan sa Pinas. Nag-aalala ako sa mga kinabukasan ng pamilya ko dyan sa inyong mga kababayan ko. Dapat dumating na ang ICC. Totoo yan, Shirley, Lumipat ka, yung pamilya mo kasi dalhin mo na dyan kung saan ka nandoon. Shirley ka, Shirley ulit Minsan, Karox, hindi rin maganda yan pag nag-hearing sila dyan sa Kongreso na minsan live pa
Kasi dyan sila nakatakas agad tulad ni Tebes, Bantag at iba pa. Ay, nako, totoo yan, Shirley. Ha? Normando Reyes, shout out. Karoks, easy ka lang. Ang puso mo, nauso kasi ang taguan po ngayon. Susunod na laro niyan, malamang torong baka at luksong tinik. Totoo yan, Normando ka. Michael Edwin, my friend, shout out. Kahit sino pwede tumakbo sa politiko, pero nasa mga butante na yan. Ang nakakalungkot ay ang daming uto-uto at nababayaran, nakakaawa ang mga nadadamay. Ay, Juan de la Cruz, gumising na kasi. Binabangungot nga, Michelle ke. Jun Lagon, my friend, shout out ha. Jeff Ramos na. Alberto Ulair ulit to. Karoke, sana masampahan ng plunder si Sara Itok-Itok Duterte Carpio. Sobra ang yabang. Sana makakulong habang buhay. Bulls. Shit na babae. Totoo yan, Alberto. Oy, marami kang makikita TikTok ni Sara. Yung mga pa-cute. Kaway-kaway. Dadala na yung mga tanga dyan. Al Ulalia, shout out. Malakas ang loob ng mga bulok at walang kakayahang kandidato na tumakbo dahil alam nila ang klase ng mga bubutante na bulok din. Sa realidad ngayon, di bali ng bobo ang kandidato, wag lang mamamatay tao. Ang pamantayan ng katinuan sa mga kandidato ay wala na basta may pera ka. Pasado ka sa Comelec. Good day, Sir Rox, sa mga Warriors. God bless. God bless. Al Ulalia, tama ka. Wizkid, shout out. I feel demonyo will lose for truth is exposed. Wala na SMNI ang programang arm ng mga kampon ng demonyo. Hoy, Kibulok, ba't ka tatakbo senador lang? Tatanga-tanga ka talaga. Ikaw ang owner of the earth, bobo. Bobo talaga. Ba't pininiwalaan pa ito ng mga tatangan ng mga membro nito? Crescencia Perer, shout out. Welcome to the club, Crescencia Perer. Sana yung magkapatid Nograles Mayor at Vice Mayor din. Yun nga magkapatid, Mayor saka Vice Mayor. Ay, hindi yata. Congresswoman yata si Migs. Ted ulit, shout out. Si George Garcia, walang kadala-dala. May aligasyon na naman siya ngayon tungkol sa Miro. Nag-file daw si Rep. Edgar Irice ng kaso kay Garcia tungkol sa cover-up nito sa Miro. Dapat daw bumaba sa pwesto si Garcia. Noong nakaraang Agosto, inireklamo siya ni Marcoleta ng offshore bank account. Kaya lang umurong si Marcoleta sa akusasyon niya kay George Garcia. Baka nagkalagayan. Nakakadudat na talaga itong si Garcia. Pati si Goa pinagpapail ng kandidatura para mayor. Kahit maliwanag na hindi pwede. Ano bang habol nito? Alam na this. Siyempre, Ted. Ikaw naman. Chupista Bunao, shout out ha. Good morning po, kuya. At sa mga pong asawa. At sa mga ka-warriors. Ay, naku, kuya. Daig pang nanood ka ng horror movie. Ang movie may ending ang investigasyon. Laging abangan ang kabanata. Ang tagal po naman ng ICC. Totoo yan, Chupista. Dami na nag-aabang dyan. Pero nandiyan na lang yung sa tabi-tabi. Baka hindi naabuti ng December, di ba? Ted ulit, Karoke. Balitang pangkalawakan lamang po sa hindi pa nakakaalam. Sa ngayon daw ay meron tayong 2 buwan. Ayon sa mga astronomer, pinangalanan nila itong 2024 PT5 mini moon. Nagsimula ito noong September 29, 2024 at lalagi sa kalawakan hanggang November 25, 2024. Ang layo nito sa ating mundo ay 4.2 million kilometers. Sa kasawiyang palad ay di daw natin ito makikita tulad ng lagi nating nakikitang buwan. Bago yan, Ted Chupista Bunao ulit. Kuya Rox, nawa nga po ay tama ang sa pantaha mo po na
na pagtahimik ang ilog ay malalim. Ito sino ba naman ang di nag-aabang ng vlog? Ang daming nalulungkot sa nangyayari sa ating bayan, pero sa kabilang lahat maraming nagpapatawa sa mga ka-warriors na nakakawala naman po ng stress. Talagang ICC lang ang makakapagtapos ng lahat. God bless po sa ating lahat. God bless, Chupista. Chupista ulit oh. Naku, Comelec, pagbigyan mo na po si Ali. Si Ali na yan at baka maglupasay pa yan. Oo, di ba? Daming... Ano ba, Comelec? Pati may sira sa ulo. Naknang puto ko. Ngayon ko sa inyo. Jose Bibas, welcome to the club. Sir, sa totoo lang, simula ng palitan ni Cory yung konstitusyon at bylaws natin na dinagdagan pa ni Digong yung yan, nagka-hetot-hetot ang ating gobyerno. Dapat ibalik na lang yung two-party system noong panahon ni PEM. Totoo, alisin na rin yung mga party list na yan na bumaboy sa ating saligang batas. Totoo, tama ka dyan, Jose. Sang-ayon ako sa'yo dyan. Tangin na ngayon, ang daming puto na. Tayo na, utang gago. Daming partido, demonyo. May hugbong, may kung ano-anong po. Ted ulit, Karoke. Ang katwiran kaya ni, Karoke, may katwiran kaya si Erwin Tulfo sa sinabi niyang hanggang wala pang batas na ipinapasa tungkol sa political dynasty, ayon sa kanya, wala daw masama magkakapamilya ang humawak ng pwesto sa gobyerno. Pero sa Philippine Constitution ng 1987 Article 2, Section 26 ay pinagbabawal ito. Nabasa kaya ni Erwin Tulfo o kaya naman habang nagbabasa siya ng konstitusyon ay tinakpan ang pagbabawal sa political dynasty? O kaya ayaw niyang pagtibayin ito para maghari-harian habang nakaupo sa pwesto tulad ng iba dyan? Dapat sa kanila may mga corona. Gusto pa nila lagyan natin ng bulaklak ang mga corona nila. Totoo. Ano yung corona ng patay? Wala tayong magagawa dyan, Ted. Sabi ko nga sa'yo, yung political dynasty na yan dito sa atin, sa bansa na to. Cancer yan. Stage 5. Oo. Ha? Peter Palo, welcome to the club. Ang tanong, bakit di pa inaaksyonan ng korte ang mga demanda ni Trillanes kay Duterte? Baka nagkakabayaran na. Ay, nako. Ang ganda naman ng... welcome to the club, Peter Palo. Yun nga eh. Samantalang, yung anak ni Remulle, 3 months lang eh. Acquitted eh. Kailan pa ba nag-file ng... si Senator Trillanes? Tagal na. Wala pa bang nare-review sa dami ng ipinail na plunder, kung ano-ano, di ba? Graft and corruption. Okay. Peter Palo ulit. Iiral ang takipan at gapangan sa mga matataas sa PNP official, bata-bata system. Ang nangyayari sa... Tok ako Ang nangyayari sa PNP ay parang tumpok ng kamatis. Pag may bulok, hawa-hawa na. Totoo yan, Peter. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Kung walang utu-utong kakandidato, baka mabawasan na din ang mga utu-utong di marunong pumili ng iboboto. Totoo yan. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Makakaalaman na nga po sa pagdating ng warrant of arrest ng ICC. Patapos na itong mga naghahari-harian, kahit grabe na ang mga ginawa nilang paglabag sa batas, binabaluktot mga batas para sa kanilang sariling interes. Dapat po umayos itong Comelec, Garcia. Tila may umaamoy na naman. Mahokus-pokus ang eleksyon. Kakaunti na lamang ang nagkatiwa-tiwala sa mga nakaupo, puro walang hiya. God bless as po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Pabian. 3J Siopo. Si Rox. Napanood ko si Rox. Napanood just now. May executive session ang Senado because of new development sa pagkatao ni Go Waping. Napanood mo ba kay Atty. Enzo? Oo naman.
Kakasawa na kasi 3J Show. Iniisip ko kung may mangyayari ba dyan. Anyway, bukas maganda yung vlog natin. Si Bato nagwawala at meron siyang impormasyon. Oo, bukas 3J Show ulit Ang liliwanag ng mga ebidensya against Go Waping na siya ay Chinese spy. Hindi nga lang yung tinatawag na top or high ranking spy. Talagang ang ating bayan ay nasa peligrong maangkinan ng China kapag hindi natin napipigilan. Kaya kahit si BBM kurap din, pero kahit paano may pagkamakabayan. Kahit paano ayaw niya ng China kasi nga pag napasakay tayo sa China, baliwala na rin ang pagka-presidente niya. Totoo yan. Mas maiging maka-US tayo dahil ang US hindi naman tayo aangkinin. Pinoprotektahan ng Pilipinas siyempre dahil sa kanilang personal interest for economic and peace and order in the East and Far East. Totoo yan. 3J Shop ka. Sandra Daisy, shout out. Cheering for Toto Kausing, jury system, ibalik sa power ang mga tao sa maging husgado, lalo na mga corrupt cases with the guidance of a judge. Yan ang system ng mga mauunlad na bansa. Totoo yan, Cassandra. 3J Shop ulit si Rox, mukhang si Bato ay tuliro na kasi tinatawagan na ng ICC sa phone niya pero ayaw sagutin kasi natatakot. Tinawagan siya ng ICC para makapagpaliwanag sa kanyang kaso pero ayaw sumagot sa phone. Kaya pag binitbit na siya ng ICC, kasalanan din niya. Binibigyan siya ng ICC sa pagkakataon to defend himself. Di niya sinasagot ang tawag. Paliwanag yan ni Ka-Enzo. Si Ka-Enzo very well versed sa usaping ICC kaya mas kapanipaniwala si Ka-Enzo kesa kay Bato. Totoo yan, 3J Show pa. 3J Show ulit Si Rox, si Willie Revillame, nag-change of heart na ba? Nag-file na ba rin ang candidacy? O kakapay lang. Mukhang hindi ata kinakagatawa show niya sa Channel 5. Channel 5, binawasan daw ang oras ng show. Dating 2 oras, naging 1.5 na lang. At konti lang daw ang commercial. Kasi nga, si Rox, lahat naman ng bagay nalalaos. Laos na kasi si Willie. Yung show niya wala namang pinagkaiba at ganun pa rin ang ugali, namamahiya ng kanyang mga tauhan on air. Hay, totoo yan at maraming dyan ewan ko maraming baka mananalo nga sinabi niya, kita mo 17,000 daw yung subscriber niya, tsaka 17 million at tsaka 8 million. DJ Show ulit tawa. Kaya pa ba ni Diggs? Kaya pa ba niyang mag-mayor? Sa bagay, vice mayor niya si Basti. Bali parang si Basti na ang magiging mayor kung si Diggs hindi makaka-perform ng duty. Totoo. Digong as mayor and vice mayor, anak Vilma Santos, governor at anak ng vice governor. Tulfo brothers, 3 senador, Villar. Family, buong pamilya nasa Senado, Ipe, Kimo. At kung mamalasim pa si Bato makakapasok, aray. Yan ang ating mga mambubutas, mambabatas. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Pinayuhan na kayo. Kung matigas pa rin ang ulo ninyo, kayo rin ang magsasaper ng consequences. Totoo yan. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Brother Elias Isyo, shout out Ay nako. Ewan. Ako na mga friend. Para sa inyo. Tama ang ginawa ni BP Lenny. Na hindi siya tumakbo. Sa Senado. Di ba? Taki mo yun ng mga kalaban niya. Tatalunin siya niyan. Tatalunin pa siya nitong si Boom Tarat-Tarat di ba? Sabihin natin manalo siya. Kung mas mataas ang punto na tinalo ni Boom Tarat-Tarat si BP Lenny. Kaya ni Ipe. Minamalas-malas pa ni Kibulog. Di ba? Hindi kahit tanggapin ni BP Lenny yun. Kaya ako, alam ko dyan, pagdating ng medyo maganda na, ang Comelec ay ang Comelec.
Bakit tatakbo pa rin presidente si BP Leni? Oh, God moves in a very mysterious way. Di ba mga puren? Basta yung paulit-ulit mga boss. Pag binoto ninyo Alipores ni Digong, maski na anong party list o may party list, si Labadoy may party list din, Pag binoto nyo yung mga Alipores ni Digong, para nyo na rin si Digong ang binoto nyo. Magandang gabi po mga friend. God bless.